Gaano ba tayo kalapit doon sa forecast po na yan? Si dating Secretary Jose Rene Almendras ng Energy Department, nasa linya na po natin, at private sector representative sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Malaman nga lamang ho natin gaano ba talaga tayo kalapit doon sa posibilidad na yon, napapalo ng 200 pesos per liter ang diesel. Ayun ho'y may tama sa lahat. Tama sa tsuper ng public utility jeepney, tama ho sa pasahero, tataas ang presyo ng bilihin, lahat po'y may tama. Secretary Jose Rene Almendras, nasa linya na po natin. Sir, maganda umaga po sa inyo. Johnson and Christian sa DZMM. Good morning, Good morning po, po. Good morning po. Good morning po, Christian and Johnson. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat Opo. po. Sir, sa mga naging pagpupulong ninyo with LEDAC, ano ba ang kumbaga itinatakbo ng mga posibleng ayuda kung meron man from the national government, at yung forecast na baka aabot ng 200 pesos per liter ang diesel, gaano tayo kalapit na mangyari nga yung insidente pong yon, yung sitwasyon po na ganun? Okay, first of all po, hindi sa LEDAC ang ang usapan ngayon. Meron po silang mga task force na inorganize ng gobyerno. Si Executive Secretary Ralph Recto po at si Secretary Frederick Go po ang inatasan para mag-focus doon sa mga problema na dalangan nitong krisis ng oil price po. So nangyari po, pinatawag kami ang mga business community ni Secretary Go last week. At nung isang araw lang nung Lunes po, kay Secretary Recto naman. Doon sa tanong ninyo na ano pong gagawin ng gobyerno, marami na pong kaming mga suggestion, marami po kaming pinaabot sa gobyerno, at nagpapasalamat po kami dahil nakikipagtulungan po ang gobyerno sa private sector, sa mga negosyante po. So, pinaliwanag po namin ang mga problema namin, ang mga challenges po ng mga negosyo. At maganda naman po ang resulta ng mga usapan. Agree naman po sila kung anong mga tulong pinag-uusapan nila ngayon ay kung paano pwedeng pababain or i-subsidize po yung diesel or fuel para po sa mga transport sector. Ang pinaabot rin po namin sa kanila, sana masali po rin yung commercial trucking, kasi siyempre ang pinakamalaking hamon po sa atin ay may siguro na lahat ng kailangan ma-deliver, lahat ng goods, lahat ng essential items ay umabot po sa mga tindahan at accessible po sa tao. Yun po ang hangarin natin lahat. Now, tungkol po sa presyo, in the past 15 minutes po, simula nung inatake ng US yung military facility sa Kharg Island, tumaas na naman po ang presyo ng oil from $112 a barrel sa WTI, naging 115 na po. Now, aabot ba tayo sa 200? Hindi ko po sasabihin na aabot tayo doon. Sana po hindi. Sana hindi. Pangalawa po, gaano kataas bang mangyayari to? In the next few hours po, tayo lahat ay nagbabantay, nag-aabang kung talaga bang lulusubin ng Amerika, gagawin ba nila yung sinabi ni President Trump na uubusin niya ang Iran. So, kasi pag ginawa po yun, hindi naman po tayo kumakampi sa Amerika or sa Iran. Ang implikasyon lang po nun ay yung oil production ng Iran. Pag tinanggal mo, pag nawala yun, di siyempre may pagkukulang, may pressure na naman po para tumaas ang presyo ng langis. Opo. Secretary, yun hong binanggit halimbawa ng Iranian government na papayagan ng pagdaan ng mga Philippine flag carrier vessel doon sa Strait of Hormuz, yun ba'y mararamdaman gaano kabilis ng mga Pilipino kung meron man magiging epekto sa pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, pero most likely mukhang hindi pa babae na po. At least yung availability lamang ng supply ang magkakaroon ng assurance. Number one, hindi po ako sigurado, pero ang alam ko wala po tayong yung tinatawag na mega tankers na naka-flag na Philippine vessel. Pangalawa, hindi po tayo nag-i-import directly from the Middle East
papunta dito sa Pilipinas ng crude oil except yung Petron po. Kasi ng Petron lang naman po ang may refinery dito. Yung iba po, yung Shell at saka yung ibang mga lalaking Chevron and all that, yung mga refinery po nila ay nasa labas. Pangalawa, mga 2/3 po ng consumption natin ay imported finished fuel po. Ibig sabihin ang kinukuha natin ay diesel na, gasolina na, Finished product kerosene na. So hindi po crude. So papasalamat tayo na pinayagan ng Pilipinas pero as far as immediate impact is concerned, hindi po siguro agad. So pangalawang challenge po doon kung meron mang makalusot, they will have to go through the refineries offshore po na wala dito. Karamihan po sa oil natin or sa diesel natin, sabihin natin diesel, gasolina, kerosene, ay galing po Singapore, galing South Korea, galing China, galing Thailand, galing Malaysia, kung nasaan po yung malalaking refinery. Ang nangyari po kasi, the economics po ng refining, pag mas malaki ang refinery, mas efficient, mas mura ang cost. Kaya po, minabuti ng mga malalaking kumpanya na i-centralize yung refinery nila in key locations kung saan malaki yung demand po. So, sasagot po doon sa inyo, maybe eventually, pero hindi po mabilis. Kailangan natin mag-arkila ng mga barko to bring the crude oil in and to deal with it. No? But baka naman pwedeng maglagay ng Philippine flag. Hindi ko alam kung ano po pwedeng solusyon po doon. Siguro isa rin po magandang maipaliwanag, Sec, kung maipapaliwanag din po ninyo, bakit po kaya may estimation pa rin or napoproject ng mga officials na maaaring tumaas pa or umabot ng 200 pesos kada litro ang presyo ng diesel kung on the other side, sinasabi naman po na sapat ang supply ng ating petrolyo hanggang sa katapusan ng Mayo? Okay, ganito po yun. Dalawa po yung merkado ng langis. Yung sinatawag natin na contracted o yung nakakontrata na and yung spot market, yung kung ngayong kabibili. So, ang problema natin, kahit yung supply, sabi ko nga kahapon sa interview na kahit matapos yung gera ngayon o mahinto ang gera ngayon, hindi natin maaasahan na bababa agad yung presyo within the next 30 days or 60 days. Hindi natin maaasahan na mag-normalize yung supply po dahil hindi biro ang mag-ship or maggalaw ng oil na in the millions of barrels. Nakita ko po ngayon lang na may mga barko na dumadaan sa Straits of Hormuz. 12 a day daw, pero that's nothing compared to dati po, halos pila yung barko dyan, non-stop yung biyahe dyan. So, medyo, naiimbudo po yung capacity ng maglipat ng langis po. Opo. Secretary, kung ang binabanggit po ay yung availability ng supply o yung buffer stock na hanggang katapusan ng Mayo, kung halimbawa po ba'y walang krisis na meron tayong gaya nito ngayon, usually ang buffer stock ng langis ay ilan hubang linggo o ilang buwan? Okay, hindi ko alam kung napalitan na nila, but nung panahon ko po, iba-iba yung requirement. Depende sa type of fuel, 30 days, 35 days, 60 days. Pero sa 30 days po, complete, ang tawag doon, reserve, yung kumbaga, in addition to, dagdag doon sa kinakailangan mong ngayon, meron kang extra kaya tawag buffer stock. No? Opo. So, ang sitwasyon po ngayon, hindi naman nagkulang sa nagbebenta ng langis. Lahat po ng may kapasidad, may kakayahan mag-produce ng oil, todo po sila kasi, di ba, kung negosyante ka, nakita mo ganitong presyo, talagang gusto mo magbenta. So, ang sinabi nga ng gobyerno natin, pinaliwanag, nag-meeting po si Secretary Recto with the oil companies bago nag-meeting sa amin. So, pinaliwanag nila yung resulta ng meeting nila. So, parang ang sitwasyon natin ngayon ay hindi naman, hindi ganun ka-problema ang supply. Mas malaking problema ang presyo.
Kasi sabi ng mga nagbebenta sa atin ng diesel, ng finished products, hindi, pwede namin kayo bentahan basta willing kayo magbayad sa presyong ganito. So yung sentimento po kasi ng buong mundo tungkol sa oil price, yun po ang nagdedetermine ng presyo ng langis po. Apo, doon sa mga naganap po na meeting ninyo, sir, napag-usapan na rin po ba doon kung may recommendation na sa presidente na gamitin yung kanyang emergency powers to suspend or reduce yung excise tax sa langis? Nais ko lang po i-manage yung expectation sa excise tax at saka sa VAT. No? Nung kinompute at the last week, nakabase dun sa presyo, ang excise tax and VAT on diesel is almost 7 pesos lang po. So, that is medyo, yung impact po on the price is nothing compared to where it is now. Yung pag-akyat lang from last week to this week is already more than that. Parang hindi po mararamdaman. Pangalawa po, ang pinag-uusapan ngayon more effective and efficient na intervention. Kagaya po nung pagtutulong sa mga jeepney drivers, sa mga transport sector, at kami nakiusap na isama rin yung trucking kasi taas po ang presyo ng bentahan dahil mahal po ang trucking, di ba? Oo. So, targeted and more efficient po sana. Pasensya na po kasi kung tatapyasan mo naman ng lahat, pati po yung mga hindi nangangailangan ng tulong, may kakayahan naman magbayad ng ganong presyo, ay makikinabang rin. Di po ba mas mabuti na gamitin natin yung kinita mo dun sa excise at sa VAT para tulungan yung mga sektor na talagang kailangan. Sabi po ni Secretary Recto sa amin, pinag-aaralan na nila at ng mga kumpanyang oil companies kung paano gagawa ng, kumbaga, special price po ng finished products para dun sa mga transport sector, mga jeepneys, buses, and all that, no? So, yun po, mas sa tingin po ko po, mas effective yun kasi mas matutulungan yung kailangan tulungan. Opo. Secretary, at mas dyan po. malaki yung impact po. Opo. Secretary, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras po ninyo at sa mga paliwanag po ninyo. Magandang umaga po at mag-iingat po kayo. Salamat, sir. Thank you po. Okay, thank you. Thank you si former Energy Secretary Jose Rene Almendras.